Ganito lang yan eh. Tayo, may puso tayo, may isip tayo, may damdamin tayo. Ang problema natin, walang puso at saka isip yan. Kaya wag mong hayaan na yung problema mo ang siyang magdadrive sa buhay mo araw-araw. Kasi sigurado ko, ang maibibigay lang yan, kalungkutan or depression. Since tayo may isip tayo ang magdadala sa problema na yan. Okay? So, papasok ka ng trabaho, pwede mo namang iwan sa labas yung problema na yan. Kasi once na ipinasok mo ang problema na yan sa loob ng workplace mo, ang magiging collateral damage yan ay yung mga kasamahan mo. Sigurado yan, madadama yung mga kasamahan mo. Ngayon, pagpapasok ka naman sa bahay mo, pagdadalhin mo yan sa loob ng bahay mo, siguradong collateral damage naman dyan ay yung pamilya mo. Madadama at madadama yan sa problema na yan. Kaya wag mong hayaan na yung problema ang siyang magdadala sa iyo. Dapat ikaw yung magdadala sa problema na yan. Okay? So, mayroon sa sundalo tinatawag na slicker battlefield. Pumili ka ng lugar kung saan ka makipaggera na alam mong advantage ka. Huwag kang makipaggera sa lugar na kung saan alam mong matatalo ka. Pwede mo naman i-contain yung problema eh. Halimbawa, sa workplace mo, kung gusto mo ipasok, i-contain mo sa isang lugar, sa isang box yung problema mo. Kung may bakanting kwarto sa workplace mo, pwede mong dadalhin dun sa loob. Ilock mo yung kwarto. Lumuhod ka't manalangin sa ating Diyos. You give everything to our God. Lord, hindi ko na kaya to. Lord, tulungan mo ako, Lord. This battle belongs to you, Lord. Kasi sabi naman ng Diyos ay papakinggan niya ang hinaing ng kanyang mga anak. Ngayon, pagdating naman sa bahay, yung isang magandang battlefield din is yung kung may prayer room ka sa bahay, kung wala di sa loob ng kwarto, lock the door, lumuhod ka't manalangin sa Kanya. Again, you give everything to God. Lord, hindi ko na kaya to. Tulungan mo ako, Lord. Okay? Ano po ibang mga battlefield na advantage tayo? Simbahan. Yung simbahan, napaka-advantage natin dyan. Doon tayo makipagdigma sa ating mga problema kasama ang ating Diyos. Huwag kang makipagdigma sa problema mo na yan sa ibang tao. Kasi baka mamaya, lalo lang madadagdagan, lalo ka lang matatalo sa digmaan na yan. So, ang pinakamaganda, makipagdigma ka sa advantage na lugar na kung saan kasama mo ang ating Diyos. Kasi sabi naman ng ating Diyos, papakinggan niya ang hinaing ng kanyang mga anak. Kaya, kung alam mo sa sarili mo na may malaki kang problema, umpisa mo na makipagdigma kasama ang ating Diyos. Okay? Manalangin ng taimtim at sumunod sa kautusan ng ating Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Yun lang po. Have a blessed day sa ating lahat.